Ang gusto po nilang palitawin, ito pong mga magigiting ko pong mga kasama sa House of Representatives, na marami pong sektor ang maaring nagtataguyod. Gusto po siguro nilang palitawin na maraming grupo o sektor ng ating lipunan ang gustong sumama diyan sa issue ng impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo. So yun ang gusto nilang ipinta sa kaya lang naman, kaya ko lang naman nasasabi ito, Jen. Opo. Sapagkat alam naman nila. Ewan ko lang, baka naman nakalimutan na nila, Jen. Opo. Kasi maaaring sabihin nila, o yung tuntunin naman para sa isang impeachment sa loob ng isang taon ay napagtitibay lang sa sandaling merong isa na ating napagtibay na makaklasify na nag-initiate na. Kasi ang pinag-uusapan dito yung initiate, yung mag-i-initiate ng impeachment. Opo, hindi yung filing eh. Okay. Yung operative board kasi, hindi yung filing. Kundi yung but the initiation of an impeachment complaint. Okay, opo. So yung pag-i-initiate ng impeachment complaint ay nagagawa lamang ay kapag yun ay mismong nai-refer na sa isang komite. Sa mga tweet, yung aktong pagre-refer, for example, ng leadership sa Committee on Justice, na yun naman talaga ang kapupuntahan ayon sa aming tuntunin, sa mga tweet, sa puntong yun, meron ng na-initiate. At bawal na mula doon sa pagkakataong nakapag-initiate ka na ng isang impeachment complaint, bawal na ang pangalawa, ang pangatlo, hanggang pang-20. Technically, bawal na pala so ngayon, okay. Hindi pa. Kasi wala pang masasabing may na-initiate na sapagkat wala pa akong alam na na-refer. Tama kayo. Parang tinanggap lang lahat ng Ang palilitawin lang siguro nila ngayon, kaya ini-encourage ang maraming grupo na mag-file kayo ng maraming complaints, impeachment complaints, para mapalitaw natin na marami talaga ang may gusto na tanggalin ang ating pangalawang Pangulong. Yun ay sa pantaha ko. Sapagkat kung talagang nakinig lang kasi sila dyan, babalik na naman tayo sa unang isyong pinagtatalunan natin. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay ng kanyang saloobin. Jen, hindi karaniwang tao ito, Jen, ha? Ay, opo naman. Kapag sinabi mong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, tayo ang nagluklok doon sa magitan ng ating kapangyarihan na iluklok ang isang leader ng ating bansa. Sa pamamagitan ng eleksyon, opo naman. O hindi mong mamaliitin yung opinion niyan, yung saloobin. Ang totoo niyan, kahit napanaginip niya lang, Jen. Halimbawa, nagkwentuhan kayo, Pangulo ng Pilipinas, Jen. Totoo. Akalain mong mapanaginipan ko. Sabi ng Pangulo. Kwento lang, panaginip lang. Kung nakita ang bansa natin, talagang nasa level na ng isang matagumpay na isang bansa. Hindi ka ba masasayahan doon, Jen? Bayo naman, kahit panaginip lang ng Pangulo. Panaginip lang yun eh. Ibig sabihin, lahat ng maaring reaksyon, opinyon, o pagpapahayag ng Pangulo, hindi karaniwang bagay yun, Jen. Ngayon, nung sabihin niya, itong mga bagay na nauukol sa inyong pinagtatalunan ngayon, mga isyong ginugulo ninyo, nauuwi pa nga sa pag-impeach sa ating Vice President, ang lahat ng yan sa aking palagay ay walang kapupuntahan. Sapagkat yan ay makakapag-aabala lang sa inyo sa dalawang kapulungan. At hindi magko-contribute ng kahit anong pagtatagumpay at kabuluhan sa isang buhay ng isang Pilipino. At sa aking palagay, yan ay isang bagyo na nasa isang tasang kape. Isipin mo yun din. Storm in a teapot. Ngayon, kung kami sa House of Representatives, matibay ang ating pagpapahalaga sa ating leader, ito nga, gumawa silang manifesto Kahapon, tinatalakay na natin yan, Kong. Ito babasahin ko itong Para nga sa kapakanan ng ating mga kababayan, itinagalog pa ninyo. Isipin yung ipinaliwat na po namin sa Tagalog kong para higit na kapakinabangan ng ating kababayan. Oo, tama naman ito eh. Isang deklarasyon ng pagkakaisa
katapatan at paninindigan para sa pagtatanggol sa bayan. Nakita mo na yan. Napakagandang subject matter dyan. Ay, opo naman. Oho. Nag-declare ng pagkakaisa. Sino ba yung lalaban sa pagkakaisa dyan? Ba, walang matinong isip na lalaban dyan, Kong. Oo. Pag hindi matinong isip mo, lalabanan mo yan, Kapag Kong. ka ba yung pahayag ng Pangulo sa magitan ng kanyang opinyon ay hindi mo man lang binigyan ng pansin, ipinagkibit balikat mo lang. Aha. Hindi man lang kayo nagpulong para pag-usapan yung dapat nating gawin kung paano natin aaksyonan yung opinyon na yun ng Pangulo. Oho. Diyan, tandaan natin, yun po ay opinyon, pagpapahayag ng ating leader. Hindi po nanggaling sa isang karpintero. Hindi po nanggaling sa mangingis. Kung sino man. Oho. Kung sino man. Aha. O sa tindera sa palengke. Hindi sa pagmamaliit po ng mga opisyo sa ating bansa. Ang gusto lang po nating i-dramatize at bigyan po ng emphasis. Ito po ay pagpapahayag ng Pangulo ng Republika. Oho. O, kung kayo po ay nagdeklara ng pagkakaisa, katapatan at panindigan para sa pagtatanggol sa bayan, ang sinabi ng Pangulo may kinalaman sa pagtatanggol sa bayan. Ay, opo naman. Sapagkat sinabi niya, Oho. harapin natin ang maraming problema ng ating bansa. Ano ibig sabihin nun? Ipagtanggol natin ang ating bansa. Totoo. Tulungan ninyo ako. Yung Sa pupunta yung pinag-uusapan ninyo, walang kakwenta-kwentang bagay na napakaliit, ngunit gusto pa niyong palakihin. Oho. O paano ngayon magiging mabisa itong manifestong ito? Alam mo ba yung salitang pagkakaisa dyan? Opo. Kung ilang beses ginamit sa manifestong ito? Baka hindi nyo binilang. Ako binilang ko eh. Meron mo. Hindi ko napansin ko. Ako ganun ako eh. Pag binasa ko ang isang bagay, Opo. Kasi yun ang importante, no? Yung pagkakaisa eh. Gusto kong usisahin, gusto kong Opo. himayin. Kasi nakasentro sa pagkakaisa eh. Opo. Pagkakaisa. Oho. Yung salitang pagkakaisa, magkaisa, nagkakaisa, bilangin mo, 9 na beses na ginamit sa manifestong ito. Sa akin palagay din, Oho. sapagat ipinagdiinan nila, inulit-ulit nila ang pagkakaisa. Opo. Palagay ko dapat isinabuhay nila ito. Baka nasa puso nila yon. Totoo. Ang Dapat tanong, naman. Oho. nasa puso mo ba ang pagkakaisa? Nawa ko. Nasa puso talaga O nila. kung gano'n kung nasa puso mo, bakit naghihintay pa kayo ng 20 impeachment complaints? Sinabi na nga ng Pangulo, walang kakwenta-kwenta yung pinag-iisip ninyo. Oho. Sa salitang kanto dyan, pwede bang maglubay kayo dyan? Parang gano'n. Tantanan nyo na yan. Opo. Hindi pa ba kayo titigil sa inyong mga kahibangan? Parang gano'n dyan eh. Oho. Di ba? Ikaw Nelson, masyadong wala kang kibo dyan. Yun nga yung napansin namin ni Jen kahapon. Di ba? Nung kaming dalawa pa lamang, ay sinabi namin, baka hindi nila naintindihan yung pagkakaisa dahil ilang beses nga nilang ginamit yan sa manifesto ko. Oho. Oo. Ay, yung 9 na beses. 9 na beses. Yes. Ibig sabihin nito, pinangangalandakan nila. Ilalaban nila ito ng pukpukan. Sapagkat dito nakabatay ang manifestong ito. Ang tanong, ito ba'y totoo? Ito ba'y may laman? O baka naman puro tayo salita? Madaling magsalita ng pagkakaisa. Opo. Pero kailangan patunayan mo sa lahat ng bagay. Sa gawa. Patunayan mo kung talagang ikaw ay may pagtatanggol sa bansa mo, magsimula tayo sa pagkakaisa. Ba't hindi kayo makipagkaisa ng diwa sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Ayun. Meron na siyang naunang pahayag. Oho. Nagkibit balikat kayo. Hanggang ngayon, naghihintay pa kayo ng maraming impeachment complaint. Anong gusto nyong palabasin? Gusto nyo bang palakihin uli? Sinabi na nga niya. Sinabi na nga niya, walang kakwenta-kwenta yung pinag-iisip ninyo eh. So pinararami pa ninyo yung mga walang kakwenta-kwentang impeachment complaint, Jen? Yan ang gusto nating i-emphasize sa ating mga taga-subaybay. Iminamatwid nila, Kong. Ito, minarinig ko yung isang nagsalita. Mambabatas din ata ito. Hindi naman anya namin pwedeng tanggihan. Kung mayroon mga maghahain yan, bilang anya kami na sa Kamara de Representante, kung ilan man yan, ang obligasyon namin ay tanggapin. Hindi namin pwedeng tanggihan anya yan. Yun ang kanyang iminamatwid. Yun po ang iminamatwid po niya. At pwede mo bang sabihin ang pangalan niyang nagmamatuwid na yan? Para naman makita ng ating mga kababayan, malaman. Opo. Para naman, tayo naman, ay transparent tayo din. Sino naman yung nagmamatuwid na yan, na pati yung baluktot ay kanyang pilit na itinutuwid?
Anong pangalan? Hindi ko nasabihin ko, baka magdamdam sa akin. Ano. Pero ano hindi niya? Yun ang matweet niya. Yun ang kanyang binabanggit. Hindi naman natin sinasabi Opo. na hindi nila aaksyonan. Ang Okay. pinag-uusapan natin din, ano ba ang reaksyon ninyo? Oo. Ano ba ang gagawin ninyong reply o response dun sa pangunang pagpapahayag ng Pangulo? Hindi nyo man lang sasabihin, mga kababayan, nakapagtala na po tayo ng isang impeachment complaint, meron pa pong sumunod na isa, gusto lamang po naming ipaalam sa inyo, kasi po baka magdamdam kayo sa mga susunod na araw, Oho. na iisa lang po ang complaint na tatanggapin namin. Sapagkat sang-ayon po sa isang pagdidesisyon ng Korte Suprema Oho. sa kaso ni Francisco, sinabi niya, kapag ka po meron na pong nai-repair na isang complaint sa ating Justice Committee, yun na po ang signal na lahat po ng susunod pa pong impeachment na inyong ipapile, mawawalang bisa na po yan. Ngayon, okay. pinaalam lang namin po sa inyo habang hindi pa po kami nakapag-re-repair, para naman po, wag na po kayo magsayang ng panahon. Oho. At least meron ka man lang sasabihin din. Ayun. So, kami po tatanggap ng tatanggap, ngunit huwag po kayong magagalit pagdating ng araw po kasi baka sabihin ninyo, bakit ninyo tinanggap ng tinanggap, hindi naman pala action ang lahat ng ito. Kaya kailangan malaman po ninyo ang tuntunin. Oho. Kahit ganun lang, meron lang dapat masabi. Sana, no? Kasi ang nakikita kong gagawin nila, hahayaang dumami ng dumami. Na akala mo pagka dumami ang bilang, Mas magkakaroon ng pagpapatibay. Yun na nga. Lalo sigurong makikintal sa kaisipan ng mamamayan. Sabi na, marami pala talagang may gusto na tanggalin ang ating pangalawang Pangulo. Huwag na po kayong magbaka sakali. Alam po ninyo, ang ating mga kababayan, kahit nasa kalagayan natin ngayon na naghihirap ang ating bansa, Opo. ngunit hindi po naghihirap ang kanilang mga utak. Matatalino po. Matatalino na. Tama Naging kayo. matalino po sapagkat nagsisiyasat na po sila sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Yun ang masasabi ko sa iyo. Yun lang pangalawa, Kong. At saka, di ba, Nason, naalala mo, 75 grupo ang nagsama-sama sa pangunguna din po ng, kaibigan nyo naman ito, si Kong Nery Colmenares. 75 grupo ang sinama nila at doon nagrarara sa loob pa ng Kongreso. Yun ang kanilang ikalawang impeachment complaint, Kong. Hindi mo ba nakikita ang gusto nilang mangyari? Kasi kahit na alam nila na yung mga complaint na sunod-sunod nilang ipapile sa House of Representatives ay mawawalan din naman ng saysay. Pero natatanggag sila sa mga dyaryo. Ay, totoo po naman. Ito mga dyaryong malalapad ay talagang napapakasangkapan din para kunwari, akalain mong walang kakwentang-kwentang bagay, gagawin mong banner. Meron pang meron pa silang litrato. Oho, totoo yun. Para bang napakalaking bagay, napakalaking pangyayari sa lipunan ng Republika na nakapag-file sila ng isang walang kakwenta-kwentang impeachment complaint. Pero, marami nang nangyaring mabuti para sa kanila. Kalaming madyaryo ka. Ay, opo naman. Pero pag ako'y tumayo roon, sasabihin ko na kailangan natin munang pagtalunan kung tama ang ginagawa natin. Kahit na isang salita ko lang na manggaling sa akin, Jen, o kaya litrato ko kahit nakatagilid lang ako, wala, hindi nila iuulat yun, Jen. Kahit na asterisk, wala kang makikita. Para bang walang nangyari. Nagkagulo-gulo na kami. Opo. Pati yung aking hopya ay kinuha. Pero makikita mo sa diyaryong malalapad. Ni yung balat ng hopya, hindi na po na Ano po kayo? Maniwala ka sa akin. Lagi kayo nalagay kayo. Meanwhile, Mabuti na, samantala. Buti nga Mabuti kung na lang. meanwhile. mabuti na lang merong social media. Ayun na, yun, Kong. Sa bagay. Yan ang... Hindi ba kayo nagtataka doon sa dalawang malapad na papel? Opo. Maniwala kayo sa akin. Parang babangungutin lahat ang may-ari ng newspapers na yan kapag ang aking muka ay nilantad nila ron. O meron akong sinabi, maniwala ka sa akin, magkakasakit talaga yung mga yan sa takot. Kailangan masabi na natin ito. Ganun po Oo. So talagang... Ngayon, balik tayo sa pagkakaisa. Yan, yung pagkakain. Napakahalaga yan Wala ka bang sasabihin, Nelson, 9 na beses na binanggit sa manifesto. Kung talagang nasa puso nila ang manifestong ito, pagtalunan natin. Kung ito'y nasa puso nila talaga,
Kung totoo, Kong, ang totoo nga niyan, bukod dun sa sinasabi na siyam, na ulit na binanggit yung word na pagkakaisa, meron pa nga dyan, Kong, baka napansin nyo, pag magkakaisa kami sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga nandun nga pagkakataon. Yung isang salitang pagkakaisa, magkakaisa, at nagkaisa, bilangin mo yan. Pinasimulan na raw ang pangangalap ng pirma ng mga miyembro ng Kamara de Representante para maging mabilis ang proseso nito, Kong. Ano ba yung binabanggit? Bakit kinakailangan ng pagpapapirma ng bilang ng mga mambabatas ukol dito sa impeachment complaint? Ano ba ang papel nito, Kong? Hindi, teka muna. Kung sinimulan na nila ang pagkalap ng pirma, Opo, meron na raw po eh. o dilalabag na naman sila sa tinutukoy ng Pangulo, sinabi na nga niyan, tigilan nyo na yan eh. Ba? Oo nga, no? Kasi kapag kung umanap ka ng pirma, ito yung diretsong pagsasakatuparan ng impeachment complaint na hindi nadadaan sa Committee on Justice. Ito'y tuloy-tuloy na itatransmit sa Senado. Opo. Kasama na yung articles of impeachment. Kapag ginawa nila ito yung pinag-uusapan natin, na imbes na sila ay magkaisa sa Pangulo, makipagkaisa sa Pangulo sa kanyang layunin, na isang tabi na natin lahat ito, sapagkat sa kanyang panukala, sa kanyang pagtaya, mas marami tayong problema ngayon. So yung maliit na bagay na ginagawa nyo, na pinagtatalunan nyo dyan, sapagkat wala namang kapupuntahan, wala namang ibubunga, kahit sa buhay ng isang Pilipino, sabi nga, tempest in a teacup. Opo. Kapag ginawa nila ito'y direktang paglaban doon sa opinion ng Pangulo. So sa mga tweet, dito pa lang, sa pinabanggit mo kung totoo yan, yan ang kinatatakutan ko. Na itong ginawang manifesto na ito, ay kunwari lang. Ganun po? Ano yung kunwari sa English? Ito, hypocrisy. Kunwari yan lang. Pagpapanggap, pagbabalat kayo. Ito yung nakakatakot. Panluloko ito sa ating mamamayan. Kapag ito'y ginawa nila, halimbawa, nagsimulang silang mangalap. Makikita na po ninyo ang pagbabalat kayo ng lahat ng pipirma na nagkunwaring nakipagkaisa sa Pangulo, pero pagpapanggap lamang po. Yan ang nakakatakot din. Dapat pala, alam kaya ng sabi Pangulo. ko sa'yo, magrarally ako. Ganun po? Siguro kung may pipirma. Kasi ang nag-initiate... Yun lang pagtatangka ng pagpipirma. Magtatangka ba yun kung walang basbas? Makabayan Black Kong hindi talaga sumusunod sa presidente ito. Ginagamit lang ng mga yan, kunwari lang yan. Kunwari lang ba ito? Yung bang gumagamit ba sa kanila? Yung bang gumawa ng manifestong ito, ay tatanong ko sa inyo, sumama ba yung Makabayan Black? Hindi po. Wala nakapirmata dyan po. Kaya nga, pero doon sa pag-uusig, sa confidential fund, kinasangkapan sila ng leadership. Hindi nyo napansin yun? Kitang-kita naman, Kong. Di gano'n, kunwarian lang ito. Yun lang pagharap ng Pangulong Duterte sa Quadcom, ang unang pinront agad yung grupo ng Makabayan. Kaya nga, itinabi pa siya doon sa kalaban ng Pangulo. Naintindihan naman natin lahat yun eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ito'y pagkukunwari lang kapag pinilit nila. Makakapag-initiate ba yung mga yon kung walang basbas? Magpapagod lang sila eh. Sino pipirma dyan? Halimbawa, kung walang basbas ang Pangulo, di apat lang silang pumirma. Ako naman, Kong. Isasama mo yung isang akbayan. Yung bagong yung dagdag, na patagi-tagilid yung bibig kong magsalita. Di lima lang sila. Tapos na. Ibig sabihin, maniniwala pa rin ako na nakikipagkaisa na yung kabuuan ng Kamara. Sapagkat ang pinagmulan ng pagpipirma, lima lang ang katapos-tapusan. So yun ang bibilangin pala natin. Ang lakas naman ng loob nilang magpapirma. Ang lakas naman ng loob. Pero ang chismis sa ata, Kong, parang higit na raw sa higit na raw sa 5 eh. Sa mga tweet. Chismis lang naman sa akin, Kong. Itong pagkakaisa ito, pinaglalaruan ng taong bayan. Ako naman, Kong. Meron pa rito eh. Pagkakaisa kanya'y katapatan. Ayan na yun. Isip-isipin mo. Pinili nila yung mga mabubuting mga salita eh. Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan sa pagtatanggol sa bayan. Nasaan ang pagkakaisa? Nasaan ang katapatan? Nasaan ang paninindigan mo nung ginawa mo itong manifestong ito? Ako naman, Kong, sabi ko nga, bawalang galang sa mga nagsusulong ng impeachment. Mukhang iba at ang pagkakaintindi nila sa salitang pagkakaisa
at pagkakatapatan. Kasi may sariling ano yan eh. May sariling ideolohiya kong eh. Yan ang malungkot dyan eh. Kaya Di ba? tinatanong ko sa inyo Oo. kung kasama sila dito sa manifesto. Kung hindi, kung hindi pala, bakit sila yung pinaka-aktibong puwersa nung ginigisa nila ang dating Pangulo Oo. at nung ginigisa nila yung kanyang anak na nagkataong pangalawang Pangulo ng ating bansa? Doon sa mga Bakit nakalagda. sila yung bida doon? Sa mga nakalagda. Sila pang kong, nakapagpapakulong at sasayaw-sayaw pa sila nakapagpakulong sila. Ay, oo. Sasabihin nyo sa akin, nasaan ang katapatan? Nasaan ang katapatan? Hindi ba pagkukunwari lahat? Itong mga miyembro ng Makabayan Black, tatanungin ko kayong dalawa. Meron na bang programa ang ginawa ng ating bansa mula pa nung panahon ni Emilio Aguinaldo? Hanggang ngayon, sa Panguluhan ni BBM. Opo. Buong panahon, Emilio Aguinaldo, sino may sumunod sa kanya? Sino sunod? Sa kasaysayan na Nelson? Serious Menya yata. Manuel Luis Quezon. Sino pa? Elpidio Quirino, bahala na. Magmula doon hanggang ngayon, meron na bang ginawa ang mga Pangulo ng Republika ng Pilipinas Na para sa kanila, tama. na meron silang approval? Kahit siguro panahon ng revolusyon Maniwala so, wala kasi na... Wala nang ginawa ang ating bansa na ikinasiya nila. Lahat ay kinamumuhian nila. Parang sila ipinaglilihi po lang sila, namumuhi na sila sa gobyerno. Kaya nga Maniwala ka sa nung akin. nakaraang araw, di ba Nelson, ang ating punto dyan sa bagay na yan, may mga pagkakataon, minsan nakikipag-tactical alliance sa kanila ang gobyerno sa simula, pero sa kalagitnaan talagang humihiwala yan eh. Pangulong Duterte, Pangulong Noynoy, at ngayon, ayun ang nakakatakot kapag nagkaroon kayo ng pakikipagkasundo sa grupong ito ko. Ngayon, kung ako naman ang leader ng House, sasabihin ko sa kanila, teka muna, tigilan na natin itong pinag-iisip ninyo kasi mayroon ng pahayag ang Pangulo. Huwag niyong No to bibiruin yun. impeachment. Opo, ano tayo? Huwag niyo bibiruin yung pagkakaisa at katapatan na yan. Galing na sa Pangulo yan. Oo. Kahit sa anong forma pa ng komunikasyon, ginamit yan, kay text message yan, kay pinadaan niya sa email, Opo. kay gumamit siya ng sign language. Pangulo ang pinagmulan yan. Kaya, itigil na yung iniisip ninyong pagpapapirma na yan. Malalagay tayo sa alanganin. Gumawa na tayong manifesto na nakikipagkaisa tayo sa kanya. Panatilihan natin yon, panindigan natin yon, sapagkat yun ang ating ipinirma rito. Opo. Nakapirma tayong lahat. Maliban na lang kung yung pirma natin ay puro peke. Yan. Sana nandito yung isa sa kanila para sana maganda yung usapan Eto pa, bago, Kong, ha? Oo. Kasi Pero di ba, palagi ko lang pupunta rito Si Pangulong Duterte gusto niya pumunta rito. Ayos sana. Dito siya upo. Ay, inaabangan na namin yan, Kong. Di ka, dito. Dito ka para... Hindi, Kong, dyan na kayo dito sa dalawa mo, kami sa likod lang Hindi, muna ako kami. gusto ko siya dito Kahit nandun na lang ako, di na ako nakikita, okay lang ako Basta kayong tatlo talagang... Ang dami na nag-aabang dyan, Kong, mula nung sabihin nyo, ha? Sabi niya, Jen, kailan ba yan? Kailan ba yan? Binibiro ko ba kayo? Ayun na nga po, Gusto Kong. nga niya, inaano ko lang Pinipigil nyo lang. Kasi hindi nakahanda yung mga direktor na ito Ay, hindi, ready na ho. Sabi ko, mag-ready muna kayo kasi hindi naman basta-basta naman yung upo dyan. Akala naman nyo akala nyo pangkaraniwang Biyernes lang yun. Naku, tsak At po saka yan. ang gusto niya kasi Lunes. Ay, pwede Hindi ho. Biyernes. Kahit po Lunes, Kong. Hindi, parang ang gusto niya Sabado. Sabi ko, wala tayong... Maliban Sabado Pwede ba Linggo. tayong mag-programa Sabado Sabado? Linggo, Kong. Wala tayo dun Oo Wala nga. tayo dun. Baka sakali naman pwede nating pagbigyan record natin, Kong. Pwede naman. Hindi, ayaw niya na record. Gusto niya live, ano? Gusto nun live Hindi, Pakiusapan natin kung yung i-air Lunes natin hanggang sa ibang Biyernes. channel. Huwag sa ibang channel. Dito tayo. Ano ba yung bago mo sinasabi? Yung bago, Kung huwag kumapit kayo, baka uminom muna kayo ng tubig kasi ito ay baka uminit ulo nyo. Kasi di ba kahapon, ang sabi nyo ay, bakit hindi niyo pa imbestigahan din yung ibang mga alias, di ba? Oo. Alias ni Mga Mondeguer, Season. Oo. Alias ni kung sino-sino, ha? Si Piatos. Kung mukhang narinig ang panawagan ninyo ng House Committee on Good Government. Kaya lang, eto sinabi ko, baka uminit ulo ninyo, ha? Mukhang pinapainit nga ang ulo ninyo dahil ang kanilang gusto ay i-verify ng Philippine Statistics Authority. Mo kung gaano karaming pangalan dito, ha? Gaano karami?
677 na mga pangalan. Oo nga, kahit 10 milyon pa na pangalan yan. Ang pinag-uusapan natin, mga ginamit yan na asset ng ating pamahalaan. Ayun nga kung, alam mo ba, Aliases. ito yung mga tumanggap ng confidential funds, di ba? Ipinabe-verify sa PSA ng komite. Oo, di mahihirapan dyan sapagkat hindi naman totoong tao yung mga pangalan nila. Sinabi na nga natin, nom de guerre, aliases. Hindi ba? Oo. Ba't kailangan pa i-verify kung? Yun na nga yung palaisipan sa akin eh. Kung talagang sila, ginagamit nila yung kanilang mga sentido komon, halimbawa. Kasi nga, mukhang hindi nila alam na nom de guerre yun eh. So doon sila nang gagaling. Baka meron silang motibo kung na parang ipakita sa publiko na, ayan, no? Mga peke yung pangalan, no? Ganun nga. Pinag-aalab nila yung kaisipan ng ating mga kababayan. Oo nga, no? Hindi naman po pwedeng mangyari yung ganyan. Ang mga resibong ganyang karami, ilan? Mga 700? 677 ito. 677. Gawin na po nating 600 million. Pero ang prinsipyo po, ang pinag-uusapan natin dito, yung mga taong yan, kinasangkapan po ng ating pamahalaan sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang gawain, pagkalap po ng impormasyon para po maproteksyonan ang ating bansa. Kaya po confidential and intelligence funds. Yung intelligence funds po para sa mga pulis at sa army, may kinalaman po sa pagsasanggalang sa ating kalayaan, sa ating kapayapaan, sa ating seguridad. Internal, yung domestic, yung civil government, yan naman po yung confidential fund. Ang katotohanan nga po niya, kaya confidential, sapagkat itatago po natin yung mga nagamit po nating mga tao, kinasangkapan natin, alang-alang sa pagtatanggol sa ating mga patakaran, sa ating mga pasilidad, sa ating buhay at pamumuhay. Lahat po yan ay kinasangkapan, alang-alang doon sa gawain na yun. Kaya nakatago sila. Sa matagal na panahon, ganun po. Ngayon, kung pipilitin po na i-identify po yun, ang ibig lamang sabihin, either hindi po nila naintindihan ang pinag-uusapan, hindi po nila alam kung paano pinatutupad ng sangay ng pamahalaan ang mga sensitibong mga bagay, wala na po akong masasabi sa kanila. Nako. Kaya nga, confidential nga yan. Dapat, Kaya, pero teka lang nga, parang nung isang araw, sa pakikipagpanayam kay Ombudsman Martires na Kong, parang binanggit niya, kasi may mga pangalan lumutang na ganyan, dapat daw, mukhang ipaliwanag ni BP Inday kung sino-sino itong mga taong ito. Hindi nga pwedeng mangyari yun eh. Okay. Itatago mo nga sila eh. Yun ang nature ng kanilang gawain. Yun ang nature ng dokumento. Kaya, nasa sa kanila yun. Kung hindi po nila maintindihan yun, may problema sila. Pangalawa, kailangan ibalikan natin. Kung hindi po talaga kayo namumulitika at inuusig nyo lang ang opisina ng Pangalawang Pangulo, bakit yung natitirang halos 400 na opisina na meron ding ganyang tipo ng pondo at nabigyan din sila ng notice ng COA, pinagpapaliwanag din sila, bakit yung 400 offices wala po kayong tinawag? Confidential funds din to? May mga Mary Grace Piatos din sila. Sigurado yun. Kasi confidential funds. Confidential fund nga ay mahigit na 400 offices. Dapat pinatawag nyo rin, isa-isahin din nating tanungin sila. Bakit po hindi nyo ginawa? Yun muna yung sagutin nila. Kasi pinagpapaliwanag din sila ng COA eh. Meron din silang notice of disallowance eh. Nagtapat sa akin ng COA. Karaniwan po dyan kanya 350 to 400. O halimbawa, maging safe tayo. Pwede na bang safe? Yung 300, safe na safe po yan. 300 na lang. Sabi na natin, para eksakto. Hindi, sabi niya 350, safe na safe. Okay. Sige, Bakit ka ako? Isa lang. Ito lang ka ako yung pinagtatalunan natin. Yan lang po naman ay hiningi ninyo eh. Yan nasagot sa amin. Oo nga naman. Kung hiningi po kanya yung 350, bibigay din po, lalo kayo ka kung magkakasala siguro. Magkakawindang-windang na kayo niyan. Sapagkat ka ako, isunurrender ninyo ka kung tungkulin ninyo eh. Kayo ang merong mandato na mag-usisa, mag-audit. Wala nang ibang pinagkalooban ng ganyang klaseng otoridad. Para isinuko nila yung kapangyarihan nila ko. Kailanman hindi nyo dapat isuko yan. Sinulatan lang kayo, hindi man lang kayo pumiyak. Dapat sumagot ka, teka muna po.
kami po ay susunod naman sa inyo, pero kailangan pong malaman ninyo na ito nga pong ginagawa ay tentative po ito. Wala pa pong kasiguruhan dito eh. Hindi pa po pinalito eh. Ito po yung initial findings lang po namin. Kapag binigay po namin yan, baka magkamali po kayo at kami po ay malalagay sa alanganin. Baka meron naman pong magdemanda sa amin sapagkat hindi po nyo gawain yan. Gawain po namin yan. Di ba? Para po kayong kusinero eh. Kayo pong kami pong magluluto eh. Biglang lang kayong papasok. Itataboy nyo kami, tapos kayo magluluto. Teka muna, kami po ang nakakontrata rito eh. Oo nga. Magagalit po itong restaurant na to. Nakakontrata po kami rito. Bigla kayong papasok, kayo po magluluto. Paano kung nalason po lahat ng mga yung mga kakain ng niluto nyo, di kami pong magkakasala nito. Madidemanda lahat ng cook. Pasensya na po pinapaliwanag ko lang po sa inyo. Nako. Pagka ganun yung paliwanag ko, nagsasalita ako, yung malalapat na dyaryo, puro bingi. Walang isusulat kahit ano. Takot na takot. Mabuti pa si Nelson. Paminsan-minsan nakikita ko yung litrato niya eh. Hindi, idadagdag ko Ano sa palagay mo? Anong nangyari sa mga malalapat na dyaryo na nagkukunwari? Sabi pa niya eh, balanced news. Fearless views. Puro kabalintunaan eh. Puro pagpapanggap, kagaya rin itong manifestong ito. Saan ka nakakita? Balance, Balance news. Balance, paano balance? Yung nagsalita, hindi man lang binanggit eh. Yung binanggit, yun ang gulo. Ewan ko ba? Ay, nako. Ano ba Ano ba yung punto mo? Hindi, idadagdag ko kasi COA ito. 5:30 na pala eh. COA ito, Kong eh, ha? Ano sabi? Idadagdag ko lang, kasi ito yung isa rin sa malaking issue ngayon eh. Naglabas po ng audit report ang COA sa PhilHealth naman. Ito yung sa 89.9 billion unutilized funds. Ang sabi ho ng audit team, hindi nyo dapat binalik yung pondo sa National Treasury. Dapat yan, pinagamit nyo dun sa mga benepisyaryo. At least, pinababa nyo yung kontribusyon o kaya dinagdagan nyo yung benepisyo. So, ito ang tama na pag-audit. Dapat dadaan sa COA, tapos sila ang magsasabi kung ano yung mga dapat na ginawa o hindi ginawa. So, dapat nga, ganoon ang ginawa ng COA, di ba? Ito, dito. So, bakit dyan sa PhilHealth? Sa PhilHealth meron At alam ko doon sa tanggapan din ng pangalawang Pangulo, meron silang, may mga notices din sa kanila na nasagot naman ng tanggapan ng pangalawang. Hindi ko alam kung ano yung top. Meron din lumabas sa mga pahayagan tsaka sa mga news. Nire-research ko lamang, baka magkamali tayo ng impormasyon. Kasi lagi pinalulutang Jen at Kong. Kaya natin ito ginagawa, public accountability. Dapat ipaliwanag sa bayan kung saan napunta yung pondo. Nakita mo na. Yan pa lang, nanggigigil ka na eh. Yun nga po. Pero ito yung nakakapanggigil. Ano pa? Ito hindi nyo na alam. Si dating senador at DOJ Secretary Laila De Lima, nung hindi pa siya senador, naging Justice Secretary siya. Hanggang 2015, di ba? Pero nung i-audit ng COA, 2015, annual audit, COA, 91.8 million confidential fund ng DOJ walang disbursement vouchers. Panahon pa ni De Lima yan? 2015. Annual audit. Annual audit report. COA na yan, Kong. COA. Madali, pupunta kayo sa COA. Pwede namin makita po yung 2015 ng Department of Justice. 120 million unliquidated cash advance ng confidential funds. Unliquidated pa to. Samantala yung iba, may pirma nga, may piatos nga lang sapagkat kino-cover. Pero ito wala eh. Walang resibo. Walang resibo. Yun ang mas mabigat. Pero 120 million yung walang resibo, cash advance eh. Cash advance. Kaya nga, pinoint out ng COA na may problema kasi unliquidated cash advance. 120 million. Yun naman confidential funds na walang disbursement vouchers, 91.8 million. Ano sasabihin mo dyan? Selective eh. So, ang gusto lamang nilang suriin, gusto lang nilang puntiryahin, yung gusto nilang sirain. Yung 400 other offices, libre na. Paano ka makakagawa ng isang panukalang batas? Na akala mo yun nga ang kanilang tinutuntun. Akala mo yun ang layunin. Kung yung layunin makagawa tayo ng isang pantay,
isang makatotohanan at katanggap-tanggap na panukalang batas, bakit hindi mo i-involve lahat ang merong confidential funds? Bakit ang tinarget mo ay yung vice presidente? O hindi ba politika? Mukhang Politika lang. Marinaw na marinaw. Pagkatapos, kunwari, in aid of legislation, ngayon pala impeachment. Maski saan mo kwentahin eh. So, paano ngayon yung manifestong hawak natin ngayon kung napinirmahan ng House leadership? O isang kapirasong papel na walang kakwenta-kwenta. Ganun ba? Paano mo i-describe mo nga ito, Nelson? Baka naman panininindiganan nila dyan. Kung Yun nga ang gusto kong mangyari, pero sana magpalitaw na kayo ng kahit anong aktual na ginagawa ninyo para sa ganon, itong manifestong ito ay nagkakaroon na ng laman. Ha? Baka verbo lang ito eh. Dapat ay magkatawang ano yan. Yung salita, magkaroon ng gawa. Yun. Hindi ka puro verbo, hindi ba? Isip-isipin mo. Ulitin natin dyan, ha? Opo, sige ho. Isang deklarasyon ng pagkakaisa. Pagkakaisa, yes. Katapatan. Itagalog mo nga ito. Isang deklarasyon ng pagkakaisa. Tagalog na po yan ko, mali yun. Hindi, English mo, ibig ko sabihin. actually, may English yan eh. Nasa English yan eh. Alam mo nga, kasi actually na, ang original yan ko, nakaliwat talaga sa English yan. Sa English, sige. Yan, sige na siya. A declaration of unity. Ano yung katapatan? Yan. Hindi lumilitaw. Yan. Ayan pala. Yan. Basahin mo. Declaration of unity, loyalty, and resolve in defense of the nation. Yan. Yeah. Isipin mo, unity, loyalty, and resolve. and resolve. Opo. Mahina yung salitang. Iba yung paninindigan sa merong salita dyan eh. Pero yun po ang original na nakaliwat po sa English. In defense of the Defense nation. of the nation. Napakagandang titulo ito dyan. Ito ba'y bibiruin mo? Bakit sasabihin mo sa akin ngayon meron ng nangangalap na pirma na naman? Ayun na po. Sana naman, chismis lang yun. Yung nangangalap ng pirma, kung totoo, yung chismis na kung may nakapirma na, yun ang wala pa. Kung yung nangangalap ay totoo, talagang Meron na. Talagang wala itong deklarasyon ito, papel lang ito. So mapipilitan kayo mag-rally niyan kung Mapipilitan akong mag-rally nito. Ay, saan ba kayo magrarally? Kasi Doon kami pupunta. sa totoo lang, Opo. dapat sana nung magsalita ang Pangulo sa magitan ng paghahayag ng isang opinyon, yun sana yung sentro Ayun ng nga. manifesto. Dapat. Yun ang inaasahan ko eh. Ay, ni isang talata, wala man lang binanggit tungkol sa pahayag ng Pangulo eh. Kaya nga palagi ko sinasabi sa inyo nung una tayong nagtalo dito eh. Opo. Binigyan natin ng emphasis ito eh. Di ba sinabi ko sa iyo, Jen, kung naaalala mo, ikaw muna ang magkunwaring speaker. Opo. Itagpo na, naalala ko po yun. Pinipilit mong ibaling na doon. Sabi ko, teka muna, walang kakwenta-kwenta yan. Tayo muna ang mag-usap tungkol sa kahalagahan nung pagpapahayag na yun ng Pangulo. Binanggit nga lang niya bilang isang opinyon. Opo. Ngayon, kung ikaw ang speaker, ako naman PCP-BBM, hindi ba nag-uusap tayo? Martin, kako sa'yo. Insan, opo. Di ba magpinsang buo tayo? Yes po, Naalala mo yun? Totoo. Narinig mo ba yung pagpapahayag ko ng aking opinion? Ay, opo, Mr. President. Sa palagay mo ba, yun ay dapat ipagkibit balikat mo lang bilang Speaker ng House of Representatives? Hindi po. May titindigan ko po yan. Susuportahan ko po kayo. Yun naman ang inaasahan ko sa iyo. Hindi lamang dahil sa tayo ay magpinsang buo. Alang-alang sa ating bayan, ako ang Pangulo, higit sa lahat, naniniwala ako na susuportahan mo ko sapagkat ikaw ay Speaker of the House. Wala pa akong aasahan sa iyo kahit gaanong pananalita lamang para mag-react ka sa sinabi ko sapagkat ito ay isang bagay na hindi ko inisip na ito hindi mo bibigyan ng pagpapakahulugan na talagang inaasahan ko na maggagawa ka ng isang reaction dito na positibo. Yun ang hindi mo nasagot nung nag-uusap tayo. Kasi sa pagdaan naman ng mga araw, palagay ko may sagot ka na ngayon. Ano yung sasagot mo? Titindigan ko po yan, mahal na Pangulo. Gagawin ko po lahat ng kaparaanan bilang Speaker. Ang ginawa mo lang gumawa ka ng manifesto pero yung aking opinion hindi ko makita rito eh. Hindi ko po Akala ko ba ititindigan mo? Hindi ko po makontrol yung makabayan eh. May sariling mundo ho sila eh. yun ang problema ko ngayon, Kong. Di ba? Sa makatwid,
Oho. Mas matimbang sa iyo yung Makabayan Group kaysa yung ating magiging magpinsan. Panig po ako sa inyo, pero hindi ko mapigil itong mga ito. Ganun ang Kung ganun isasagot mo, si Nelson na lang ang pinsang buo ko. Baka gusto nyo ako nang gawing speaker. Yun nga sana gusto ko mangyari. Kung may ililipat ko nga lang ngayon ililipat ko na Kaya natin pinagtatalunan ito, mga kababayan. Sana'y mapansin po ninyo kung ano po yung emphasis na gusto namin pong iparating sa inyo. Na kapag tayo po ay gumawa ng isang dokumentong katulad dito, ito'y deklarasyon po ito Ang ibig sabihin nito, mahalagang pinag-isang pagpapahayag ng kabuuan ng House of Representatives. Ang mga pumirma rito, Jen. Nasa bandang dulo po, Kong. Opo, nasa bandang dulo. Mga pinagtitiwalaang opisyalis. Opo. Bumubuo ng leadership ng House of Representatives. Mga representante ng malalaking Pagka partido po ang politikan. isang institusyon ay gumawa ng ganitong pagpapahayag, isang deklarasyon, kalaki po ang puso Kalaki ang puso. Hindi po dapat ito'y biruin. Kailangan pong patunayan ito. Sapagkat kapag hindi nyo napatunayan, ang taong bayan naghihintay. Matalino na po ang taong bayan ngayon. Madali po silang makahalata kung sila po ay binobola. Ano po yung ibang salita sa binobola? Niloloko. Yung mas matindi pa rin. Ang Pangulo ng Pilipinas nagpahayag sa pamamagitan ng opinyon. Ako ang Speaker ng House of Representatives. Alam mo una kong gagawin? Tatawagin ko yung chairman ng Quadcom. Chairman Barbers. Kong Ace, itigil mo na yung Quadcom. Yes, sir. Okay. Tapos, pagkatapos ng 1 minuto, tatawag ko sa kay Joel Chua. Joel Chua. Good government. Kong Joel, itigil mo na yung good government. Opo. Alang-alang sa pahayag ng ating Pangulo. Siyempre sasagot yun. Yes, sir. Di tapos. Babalikan kita ngayon. Pinakita mo ngayon. Sabi ko, talaga palang tayong dalawa ay magpinsan pala. Hindi lang speaker. Talagang hindi mo pala ako ilulugso. Ayaw naman. Ngayon ay lalong tatatag ang ating pagiging magpinsan. Napatunayan ko kasi na salita ko lang. Opo. Ay talagang tumindig ka na. Pinuri ko ang ng totoo batas. yan kahit hindi ka pa gumawa ng manifesto, ngayon pa'y naniniwala na ako sa'yo. Yun ang ibig ko sabihin. Kinakailangan magpahayag na kayo. Gumawa kayo ng aksyon na maiintindihan ng tao na yung katapatan at paninindigan at pagkakaisa ay totoo. Hindi papel. Hindi salita. Walang kakwenta-kwenta yung ginagawa nyo ba't di kayo tumigil? Wala palang kakwenta-kwenta. Ano pang gusto nyo? Mukhang tama kayo, Kong. Kasi May oras pa ba tayo? Meron pa po. Tuloy pa tayo. Kasi nga, ito. Umiinit pa ang ating mga kababayan Sana kung pwede nga lang hanggang alas 7 kasi marami pa ako sasabihin. Kaya baka mamaya. Umiinit pa tayo, Kong. Ano? Ano Wala pa na yata sabi? nakikinig sa atin. Nakikita ko yung ano mo. Sa isang po ay 10,000 mahigit. Yung Wala na. pangalawa ay 6,000. Wala na. Ay, nakikinig nako, sa atin. Tigilan na natin ito. Tuloy pa. mukhang totoo nga yung hinala ninyo, Kong. Dahil gumagapang pa nga yung House Committee on Good Government, hindi ba? Di ba yung kanina yung binalita natin? Isip-isipin mo sa hiya mga nila. utos pa ngayon Sa hiya nila, pagapang na lang. Lalo kang nang mabubuy. Ayun ang lumutang ko. Nakakabisit ka talaga, no? Kaya nako. Oy, pasok ko lang ito ilang mga mana. Nagkakaintindihan tayo, di ba? Nagkakaunawaan tayo, Napakasimple Kong. lang ng ating pag-uusap Walang bakas no? Na... Wala kang maapuhap dyan Nelson. Oo nga. Isip. Wala ho talaga Nagpipilit ako na mag-apuhap sip-sipin salita. Alam mo sa Kapampangan kung ano yung apuhap? Ano po? Huwag na.